Alright everyone, welcome back to the Freudcast podcast. I'm here today with my classmates, Zyron and Kyle. So our agenda for today is Filipino celebrations. Let's go! Hypothetically speaking, if in-invite ka sa isang birthday party, pero kinabukasan meron pang importante na exam like midterms, pupunta ka ba o hindi? Siguro hindi na. Kasi mas pipiliin ko mag-review. Kasi hindi ko naman pwedeng i-retake yung exam. Pero kagaya naman ng birthday, pwede naman bumawi the other day nila. Tama. Ayan yung concept of psychology ni Sigmund Freud. Ayan yung about sa superego na mas pinapairal mo yung kailangan mong gawin over sa short-term pleasure kagaya ng pagpunta mo sa party pero may chance na bumagsak ka naman sa exam. Ang galing nga. Pero, ba't ko nga pakinang-isip ko pa? Nakaka-effect ba daw sa society natin? Actually, oo. Alam mo naman yung concept ng Filipino time, di ba? Yung madalas nga late yung mga Filipino. And ayun, ang nangyari sa atin is parang mas naging flexible na yung paggawa ng events ng mga Filipino. Like, okay nang malate ka as long as makadating ka sa event. Pansin ko nga, kasi last time yung birthday ko, nalit na punta yung friend ko. Pero hindi ko naman nagalaw magdamay. Hindi ko na lang na busy nga siya his schedule. Kaya ayun, na-appreciate ko na lang na umattend siya kasi showing up matters na lang. Tama naman. Pero, bakit nga balita ang mga Filipino? Nasa roots na pala rin historical or cultural? Oo, kasi yung concept of time natin mga Pilipino is hindi siya nakabase sa mga calendar, sa mga clocks dati, but nakabase tayo sa mga star alignment, sa mga seasons. Kaya dyan din actually nabuo yung bayanihan ng mga Pilipino, which is pag alam nila na harvest season na, doon na sila parang tumutulong sa pag-aani, doon sa mga farmers, sa pag-trade sa mga ibang bansa. So parang natutunan natin unconsciously na maging understanding sa isa't isa. Hindi na tayo nagagalit kapag namili kasi normal na sa kanila natin. Tama, kasi nga psychologically speaking, di ba, pag yung isang bagay, nangyayari siya ng sobrang daming beses, parang siya na yung nagiging norm. Like, for example, pag lagi ka ng late, ini-expect na ibang tao sa'yo is malilate ka. Parang ganun. And dyan na nagbubuo yung pag-a-adjust ng ego natin sa mga cultures, sa ating social bondings, and sa mga friends. And dito lang nabubuo yung ating pagtingin sa sarili natin at pagtingin sa ibang tao na ganun pala sila sa like a Filipino. And parang dyan na na-manifest yung ating self-identity na okay lang sa atin na mali, pero mas binavalue natin as a Filipino yung pag-show up sa events and hindi na tayo wala na tayo masyadong pake or hindi na tayo nagagalit if may mga late kasi hindi na tayo stricto sa schedules or sa mga time. So ganun pala. Pero bakit kailangan natin itong mahalagaan? Connected ba siya sa values natin bilang Pilipino? Oo naman, kasi tayo mga Pilipino, meron tayong culture na interdependent. Ibig sabihin, parang mas nag-i-strive tayo mga Pilipino pag may kasama tayong mga ibang tao. Like, halimbawa, yun na nga, yung bayanihan. Parang nasa kultura na natin na lagi tayo nagtutulungan, lagi tayo magkakasama. Ganun. May bago na ako dadalhin ng mga pag-ibig. Psychology at culture kung hindi ka naman. Tama. Pero syempre, wag nating sobrahin and limits kasi respeto pa rin natin yung time ng ibang tao. Just because na Pilipino tayo, hindi naman dapat lagi tayo late. So, aside from birthday celebrations, ano ba nga ba yung madalas na celebrate ng mga Filipinos? Yun yung festival. And isa doon yung San Juan Festival, right? Tama. Which is also called Basan Festival na ginaganap every June 24. It is meant to be a joyful and excitement tradition within their community. However, recently ay nagkakaroon ng mga indecent behavior sa public spaces na napapaisip tuloy ako kung kailan nga ba nagkakaroon ng social disorder sa mga ganitong occasion. Yeah, pero bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong problema at paano natin ito maiiwasan? Good question. Well, tingnan natin sa iba't ibang perspective. From sociological perspective, ang public space ay shared space sa lahat at na-experience ito ng mga tao para magkaroon tayo ng unity at shared identity, right? Yes, and also alam ko sa mga ganitong celebrations is ina-encourage talaga nila yung community participation. However, yung ibang tao kasi is hindi na nila iniisip yung magiging consequences. Parang binabasa na lang nila kung sino yung mga dadaan sa lugar nila. Which is bad kasi some people don't want na mabasa sila due to some personal matters. Tama ka. At kapag ang mga ganitong pangyayari, ay nagkakaroon tayo ng issue dahil hindi tumutugma ang society's expectation sa personal preference. Tama? Yes, pero aside from society's influence, ano pa nga ba yung mga factors kung bakit nagkakaroon tayo ng social disorder? Let's see. Aside sa society's expectation and influence, meron din tayong tinatawag na lack of Filipino values. Tulad na lang ng paggalang,
pagwala ng paggalang, respeto, pati na rin respeto sa personal boundaries. Exactly. And in psychological term, si Sigmund Freud, in-explain niya to through id, ego, and superego, right? Where kapag nag-celebrate to yung mga tao is tumataas yung id nila, mas parang mas nagiging dominant yung id nila kasi naghahanap tayo ng excitement and pleasure. Tama. Meanwhile, yung superego, which nagre-represent sa ating morality, pati na rin ng ethics, ay humihina. So, kapag yung ego na nag-mediate ng superego, pati ng ego, ay ng superego at id, ay nag-fail. Nag-fail siya na kontrolin yung ating behavior. Kaya pala, so kapag nagsasama-sama yung factors na to, is mas tumataas yung impulsive behavior natin, which nagre-result to ng conflict and social disorder, right? So, nagkakaroon tayo ng social disorder kapag nagpapatong-patong ang mga factors na ito. Yes, and kaya kapag nag-celebrate tayo ng ganito, dapat tinatandaan talaga natin na magkakaroon tayo ng respeto, ng consent, and boundaries. Yes, usually kapag ganitong tradition kung saan nagkakaroon tayo ng mga celebration at nagkakaroon sa society's influence. So, ayan, aside from those celebrations is, meron ding na-issue ngayon about sa 500 peso budget for Noche Buena. So, let's watch the 500 peso budget challenge ng mga Pinoy. Kung paano mag-budget ng mga Pilipino yung 500 pesos para sa Noche Buena. But why do we even have to be that dependent? Right? It fits, yes. Pero at what cost? Araw-araw, ang mga Filipinos, they are being forced to disregard their wants and just focus on their needs. Pati ba naman sa season of giving? Psychologically, dito pumapasok yung aid. Kasi sa aid, gusto ng bongga ang handa. While sa supportivo naman, kailangan na sundin yung budget kasi yun ang tama and responsibility natin. Sa ego naman, ito yung mag-balance sa dalawa. Sa ano? Maghanap siya ng practical ways para mag-budget yung 500 and matapos yung challenge. Noche Buena is a feast. So ayan, Zoran perfectly put it, Noche Buena is a feast. So, isang beses lang to sa isang taon nangyayari. It's a celebration and we shouldn't have any restriction about it, right? Yeah, right. And hindi dapat about sa pag-budget. Hindi about dapat sa pag-enjoy ng moment and pagbuo ng memories. Ayan, so kung titignan natin in a socio-cultural point of view, makikita talaga natin na ang Noche Buena is nakaka-apekto talaga sa price ng mga bilihin at sa social expectations. Kasi, di ba, we have a budget, limited lang siya. So, need natin magbawas and mag-adjust and maghanap ng mga alternative ingredients for that. So, at kitang-kita din, sa issue na to, kung gaano tinatreasure ng mga Filipino yung Noche Buena. Kasi kahit sa konting salo-salo, basta dama yung diwa ng Pasko, okay na sila. Dito na pumapasok kung paano nagpa-process ng pag-iisip ng Pilipino. Dahil sa limited na budget, napipilitan silang mag-isip paano magpapakasya yung 500 pesos para sa Noche Buena. And dito na din pumapasok, dito mo din makikita kung ano yung tinawag talaga nila, which is family, pagtutulungan, pagtitipid, yung pagkinakailangan, and dapat both sila nasa salubuhin ng Pasko. Alam mo, mapakonclude ko lang sa issue na to that Filipino really treasures the Noche Buena, especially yung mga Christian. Just what like Zoran said, na Noche Buena is the feast. It is not just a day, but an event that cultivates our beliefs and tradition. Agree. Addition to that, dito mo din makikita yung pagiging family-oriented ng mga Pilipino. Resiliency and yung pagbabayanihan, which is sa dugo na natin mga Pilipino. How fascinating, But dito lumalabas what's really going on in every Filipino's mind. Kasi lumalabas yung pagiging matipid natin and yung opinion natin sa issue. And for the challenge naman is mas napapakita natin yung conscious mind natin. Since iniisip natin na instead of going on a lavish style of handa, we're just going to make tipid and pagkasyahin yung 500 budget na yun for the challenge. And for our ego naman is, naghahanap siya ng practical way where nakakapagtipid tayo and at the same time is nakakapagsalo-salo tayo and nafe-feel pa rin natin yung diwa ng Pasko. So in short, kasya naman talaga yung 500 peso budget pero bakit kailangan natin magtipid? Right, and kung also the 500 peso budget, dito na papasok yung dito na lumalabas yung id ng Pilipino, which is, bakit kailangan ganito? Which means, gusto na yung launch tayo nakaganda. And normal lang naman yun kasi once in a Pasko, kahit naman tayo, gusto natin na mag-all out, right? Right. Additionally, of course, meron din naman mga sumasakayo sa idea ng DTI ng Passion na 500 kasi meron namang, meron sabi ng is it the feelings? Or, paano kung ito lang yung kaya ng budget? 500 lang. Yun yung kaya nila, so yun magtitipid sila, and yun lang yung mga handa nila. Kaya, nasa culture natin ng Pilipino na magtipid. Lalo na kapag
limited lang yung budget, ang importante sa kanila ay sama-sama sila, right? Right, pero dito rin nakikita no kung ano, yung how Filipino thinking has a process. Pero ang tanong ng bayan, why would DTI suggest a 500 peso budget for a Noche Buena? And why the Filipinos are being forced to make depend? Well, welcome to the Philippines. And thanks for listening to our podcast, Because in Freudcast. We'll always have a class. Thank you.